Breaking news mga kabayan, Amerika nagpadala ng doomsday weapons sa Iran. Malawakang giyera, posibleng sumiklab. Pangalawang breaking news, F-16 jets ng Ukraine ginamit ang US missiles para bombahin ang Russia. Pangatlong breaking news, US binomba ang Houthi military bases sa Yemen. B-2 bombers ipinwesto sa Indian Ocean. Pang-apat na breaking news, bagong Prime Minister ng Hamas itinumba agad ng Israel. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tila tinutukan ng kutsilyo ni Trump sa leeg si Ayatollah Khamenei dahil sa isang malaking grupo ng B-2 Spirit stealth bombers kung saan tanging US lamang ang may ganitong armas na tinatawag na doomsday weapons. Ang mga ito ay papunta sa isla ng Diego Garcia sa Indian Ocean, naabot tanaw ng Iran at Yemen. Iniulat ito ng website na Maariv noong gabi ng Miyerkules. Nakita ang mga bombers na papunta sa isla. Ayon sa satellite images, hindi bababa sa 3 C-17 transport planes at 10 refueling planes ang dineploy sa nakalipas na 48 oras sa strategic British territory na dati nang ginamit bilang lunsaran ng mga pag-atake ng US sa Middle East dahil malapit ito sa Iran at Yemen. Bukod dito, narinig sa audio recordings na bukas sa publiko ang mga crew ng dalawang B-2 bombers na may call signs na Pitch 11 at Pitch 14 na nakikipag-usap sa air traffic controllers sa Australia. Kinumpirma rin ng crew ng Pitch 11 ang presensya ng ikatlong bomber. Tila ang tatlong bombers ay nagre-refuel sa himpapawid sa ibabaw ng Australia, papunta sa kanluran. Isang ika-4 na B-2 bomber na may call sign na Pitch 13 ang lumapag sa Hickam Air Force Base sa Hawaii kahapon matapos magdeklara ng flight emergency. Ngunit nananatiling hindi pa rin alam ang uri ng emergency. Ayon sa karagdagang record ng air traffic control, may iba pang B-2 bombers na may call sign na ABA na lumipad mula Whiteman Air Force Base sa Missouri patungo sa Diego Garcia. 20 B-2 bombers ang nakabase sa Whiteman. Ang tensyon ay tumindi kasabay ng bagong serye ng pag-atake ng US laban sa mga Houthi. At mas tumindi ang babala ng Administrasyong Trump laban sa Iran dahil sa suporta nito sa mga militante sa Yemen at ambisyon sa nuclear. Noong gabi ng Miyerkules, March 26, naiulat ang 17 pag-atake ng US Air Force mula sa Yemen. Samantala, sa iba pang mga balita, ginagamit ng Ukraine ang F-16 fighter jets upang maglunsad ng ground strikes sa mga Russian targets, ayon sa anunsyo ng Air Force ng Ukraine noong Miyerkules. Naglabas ng footage ang Ukrainian Air Force kung saan in-interview ang isang F-16 pilot na nagpaliwanag kung paano ginagamit ng militar ang mga Western jets sa digmaan laban sa Russia na ngayon ay nasa ika-4 na taon na. Ang anunsyo ay dumating ilang araw matapos sabihin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dumating na sa bansa ang mga bagong batch ng US-made F-16 fighters. Limitado ang bilang ng F-16 ng Ukraine, kaya't ginagamit nila ito ng buong kakayahan upang ipagtanggol ang bansa laban sa agresyon ng Moscow sa full-scale invasion na inilunsad ni Russian President Vladimir Putin noong Pebrero ng 2022. Pinatunayan ng mga Ukrainian pilots na gumagamit ng Western fighter jets ang kanilang husay sa combat missions laban sa mga target sa himpapawid at lupa ayon sa Ukrainian Air Force. Sa inilabas na panayam, ipinakita rin ang mga clips ng F-16 sa aksyon. Kabilang ang tila mga strike sa mga ground targets. Upang makapaglunsad ng ground strikes, nilagyan ng high-precision aerial bombs tulad ng SDBs at JDAM-ER glide bombs ang mga F-16 ng Ukraine. Kung gusto namin, kayang lumipad ng bomba namin sa mismong bintana ng target, sabi ng F-16 pilot na hindi pinangalanan para sa seguridad. Ibinunyag niya rin na siya at ang iba pang pilots ay nagsasagawa ng maraming strike missions araw-araw sa teritoryo ng Russia at sa mga sinakop na bahagi ng Ukraine. Mahigit 80% ng mga missile na inilulunsad ng mga F-16 pilots ay tumatama sa kanilang target. Sa iba pang mga balita, ang mga airstrike ng Administrasyong Trump laban sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen
na tinalakay ng mga matataas na opisyal sa isang unclassified na signal chat group ay isang dramatikong pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at ng grupo dahil sa kanilang mga pag-atake sa mga commercial ships at naval vessels, ayon sa mga eksperto sa rehiyon na nakausap ng Business Insider. Ang mga pag-atake noong panahon ni Trump ay mas malawak ang saklaw at bahagi ng isang tuloy-tuloy na kampanya na hindi lamang tumutugis sa infrastruktura ng Houthi, tulad ng mga hideouts, stockpiles at military assets, kundi pati na rin sa liderato ng grupo. Ayon kay Freddie Cowery, isang global security analyst para sa Middle East at North Africa sa risk intelligence company na RAIN, sa kanyang panayam sa Business Insider. Ang estratehiyang ito ay kahawig ng diskarte ng Israel laban sa Hezbollah, kung saan ang kanilang pagsisikap na pahinain ang kakayahang militar ay sinabayan ng sistematikong pag-atake sa mga field commanders hanggang sa maabot ang senior leadership figures at ang mga nasa mataas na antas. Ang focus na ito ay pinatutunayan ng bombshell report ng Atlantic hinggil sa Signal Group. Ang unang target ay ang top missile guy nila. May positive ID tayo na pumasok siya sa gusali ng kanyang kasintahan at ngayon ay nawasak na ito, ayon sa text ni National Security Advisor Michael Waltz. Sumagot si Vice President J.D. Vance ng excellent. Gayunpaman, nagbabala ang mga eksperto sa rehiyon na maaaring tumagal ng ilang buwan bago makita kung ang mas maraming airstrikes at pagtutok sa mga leader ng Houthi movement ay magtatapos sa kanilang mga pag-atake sa Israel at sa mga merchant ships. Maaaring matigil din ng Houthis ang mga pag-atake na ito kung magkakaroon ng bagong ceasefire sa Gaza o kung babalik ang Israel sa umiiral na kasunduan. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Israel Defense Forces ay patuloy na tinatarget ang mga namumuno sa Hamas gamit ang mas pinahusay na military tactics. Kinumpirma ng parehong IDF at Hamas na isang pangunahing terorista ang napatay habang nagtatago sa isang ospital sa Khan Yunis. Kumpirmado rin na ang napatay ay ang bagong halal na Prime Minister ng Hamas na naitalaga lamang 5 araw matapos mapatay ang kanyang sinundan. Kasabay nito, pinatay rin ng IDF at Shin Bet ang pinuno ng Finance Department ng Hamas, isang Deputy Brigade Commander, isang Battalion Commander at isa pang mataas na opisyal sa Political Bureau ng Hamas. Lahat ng ito ay naisagawa sa pamamagitan ng airstrikes bilang bahagi ng patuloy na operasyon ng Israel sa Gaza Strip. Patuloy na isinasagawa ng IDF ang mga airstrikes laban sa mga target ng Hamas sa Gaza Strip. Sa tulong ng Shin Bet, nagtagumpay ang Israel sa pagpatay sa ilang matataas na opisyal ng Hamas gamit ang mga precision airstrikes upang mabawasan ang collateral damage. Kasabay nito, naghahanda na rin ang Division 36 ng IDF para sa isang malaking ground incursion sa Gaza Strip. Ang Division 36, ang pinakamalaking armored division ng IDF, ay nagpadala na ng Golani Brigade, kasama ang 7th at 188 Armored Brigades, Engineering Battalion at Artillery Brigade sa hangganan ng Gaza. Ang deployment na ito ay isang pag-uusap sa pagitan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at United States Secretary of State Marco Rubio. Muling tiniyak ng Estados Unidos ang kanilang di nagbabagong suporta para sa mga hakbang ng Israel laban sa Hamas. Samantala, ang Iran ay patuloy na nagpapakita ng agresibong tindig sa kabila ng lumalalang sitwasyon sa kanilang bansa. Kasunod ng babala mula sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na nagbigay ng dalawang opsyon sa Iran, isang kasunduan o isang military option upang pigilan ang pagbuo ng nuclear weapons. Nagbigay ng matapang na tugon ang Iran. Bagamat nahaharap sa matinding presyon mula sa loob at labas ng bansa, inihayag ng Iran na patuloy itong maghahanda para sa posibleng sagupaan. Nagpakita rin ang Iran ng mga bagong armas na kayang tumarget sa mga objectives sa layong 600 kilometers, kasabay ng kanilang banta laban sa Israel at Estados Unidos. Sa kabila ng kanilang mahirap na sitwasyon, patuloy na ipinapakita ng Iran ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang military program. Ang patuloy na operasyon ng IDF sa Gaza Strip ay nagdulot ng malaking pinsala sa pamunuan at infrastruktura ng Hamas. Sa pamamagitan ng serye ng precision airstrikes, napatay ang ilang senior commanders ng Hamas, kabilang ang Deputy Commander ng Gaza Brigade at ang Commander ng Sajaya Battalion. Dahil sa matinding pinsala at pagkamatay ng kanilang mga leader,
patuloy na lumalaki ang kaguluhan at kawalang organisasyon sa loob ng Hamas. Gayunpaman, sa kabila ng sunod-sunod na dagok, nananatili pa rin ang matigas na paninindigan ng Hamas na hindi sumang-ayon sa kasalukuyang mga ceasefire agreement at pagpapalaya ng mga bihag. Samantala, ang populasyon ng Gaza ay patuloy na nagdurusa. Maraming residente ang napilitang lumikas patungo sa mas ligtas na lugar, habang ang IDF ay nagsasagawa ng mas malawakang operasyon sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ang humanitarian situation ay patuloy na lumalala na nagiging sanhi ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Sa kabila nito, tiniyak ng IDF na ginagawa nila ang lahat upang mabawasan ang collateral damage at bigyan ng pagkakataon ang mga sibilyan na lumikas sa mga humanitarian zones. Habang nagpapatuloy ang labanan sa Gaza Strip, aktibo ring kumikilos ang IDF sa iba't ibang frontlines upang mapanatili ang seguridad ng Israel. Sa hilagang bahagi, naglunsad ang Israel ng malalakas na airstrikes laban sa mga target ng Hezbollah sa Lebanon matapos ang sunod-sunod na rocket attacks mula sa teritoryo ng Lebanon. Bagamat mabilis na umatras ang Hezbollah matapos ang mabibigat na pag-atake ng Israeli Air Force, patuloy pa rin nilang pinipilit na mapanatili ang kanilang presensya malapit sa hangganan ng Israel. Samantala, sa Yemen, nagiging mas agresibo rin ang mga Houthi rebels sa pagpapaputok ng missiles patungo sa Israel. Gayunpaman, ipinagkatiwala ng Israel sa Estados Unidos ang pagpapatuloy ng operasyon laban sa mga Houthi, habang nakatuon ang IDF sa paglaban sa Hamas. Sa kabila ng mga operasyong ito, nananatiling mapagbantay ang Israel sa posibleng pag-atake mula sa iba't ibang grupo sa rehiyon, kabilang ang Shia militias sa Iraq at mga puwersa sa Syria na posibleng maglunsad ng sabayang pag-atake. Sa kasalukuyan, ang IDF ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang depensa sa lahat ng panig upang masiguro ang seguridad ng bansa laban sa mga banta mula sa iba't ibang direksyon. Habang nagpapatuloy ang labanan sa Gaza Strip, patuloy ding sinusubukan ng mga pandaigdigang lider na itulak ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap ng mga tagapamagitan, nananatiling matigas ang posisyon ng Hamas at patuloy na tumatanggi sa anumang bagong kasunduan. Ang mga negosasyon hinggil sa pagpapalaya ng mga bihag ay napatigil matapos ang serye ng airstrikes ng Israel sa Gaza. Iniulat ng isang source mula sa isa sa mga bansang tagapamagitan na pinutol ng Hamas ang komunikasyon at tumangging ipagpatuloy ang pag-uusap hinggil sa pagpapalaya ng mga bihag. Sa kabila nito, patuloy na binibigyang diin ng Israel na tanging ang pagpapatindi ng presyon sa Hamas ang makakapilit sa kanila na makipagnegosasyon. Samantala, nagpahayag ng kahandaan ng Egypt na magbigay ng pansamantalang tirahan sa daan-daang libong Palestinian refugees mula sa Gaza, kapalit ng economic aid mula sa Estados Unidos. Kasabay nito, isinulong din ng Defense Minister ng Israel ang pagbuo ng isang voluntary departure administration upang tulungan ang mga Palestinian na nagnanais lumikas sa ibang mga bansa. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, nananatiling komplikado ang kalagayan ng diplomasya. Patuloy na pinipilit ng Estados Unidos, Egypt, at iba pang mga bansang Arabo na makahanap ng pangmatagalang solusyon sa kaguluhan. Ngunit sa ngayon, nananatiling malabo ang posibilidad ng isang agarang tigil putukan. Ang Lebanon ay patuloy na nahaharap sa matinding hamon sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Matapos ang serye ng airstrikes ng Israel laban sa Hezbollah, mabilis na umatras ang grupo upang maiwasan ang direktang sagupaan. Ngunit patuloy nitong pinipilit na muling magtayo ng kanilang presensya sa hangganan ng Israel. Ginagamit ng Hezbollah ang pagbabalik ng mga Lebanese civilians sa kanilang mga nayon sa Timog Lebanon bilang taktika upang makapagpalakas muli ng kanilang posisyon malapit sa hangganan. Bagamat nagkaroon ng matinding pinsala sa kanilang puwersa, partikular sa Radwan Unit na siyang nangunguna sa kanilang offensive operations, nananatiling isang banta ang Hezbollah sa Israel. Ang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng rocket attacks at iba pang pag-atake sa Israel ay patuloy na nagiging sanhi ng pangamba sa rehiyon. Sa kabila ng kahinaang militar ng Hezbollah, nananatili itong instrumento ng Iran sa kanilang estratehikong plano sa Middle East. Samantala, ang gobyerno ng Lebanon na pinamumunuan ni Prime Minister Nawaf Salam ay patuloy na nahihirapan na kontrolin ang impluwensya ng Hezbollah sa kanilang bansa.
Bagamat na ibalik ang ilang bahagi ng kaayusan sa pamahalaan, ang Shiite faction ay nakakuha pa rin ng ilang posisyon sa gobyerno na nagpapahirap sa pagkamit ng tunay na kapayapaan at katatagan sa Lebanon. Habang humihina ang kapangyarihan ng Hezbollah sa loob ng Lebanon, patuloy pa rin ang kanilang banta sa seguridad ng Israel. Ito ay patunay na kahit pa may pagbabago sa political landscape ng Lebanon, nananatili pa rin ang panganib mula sa Hezbollah na patuloy na ginagamit ng Iran bilang proxy upang isulong ang kanilang interes sa rehiyon. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Gaza Strip, sa Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon, nananawagan ang mga leader ng Israel at mga taga-suporta ng kapayapaan para sa sama-samang panalangin at suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Ang panawagan ay hindi lamang para sa tagumpay ng Israel sa kanilang laban sa Hamas at iba pang teroristang grupo, kundi para rin sa kaligtasan ng lahat ng sibilyan na naapektuhan ng kaguluhan, maging sa Israel, Gaza, Lebanon, Syria at Yemen. Hinimok ng mga leader ng Israel na ipanalangin ang mga sundalo ng IDF na walang tigil na nagtatanggol sa bansa sa iba't ibang frontlines. Kasama rin sa panalangin ang kaligtasan ng mga bihag na hawak ng Hamas, pati na rin ang mga sibilyang Palestinian na nahaharap sa matinding pagsubok sa Gaza Strip. Bukod sa panalangin, hinihikayat din ang patuloy na suporta para sa humanitarian efforts sa rehiyon sa pamamagitan ng mga donasyon at iba pang anyo ng tulong. Mas mapapabilis ang pagbibigay ng kinakailangang medisina, pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga apektadong komunidad. Ang mga organisasyon tulad ng Magen Davidum ay patuloy na nagsisikap upang magbigay ng mabilis at ligtas na tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga high-risk areas. Habang patuloy ang laban sa militar, ang panalangin at suporta mula sa pandaigdigang komunidad ay nagsisilbing matibay na sandigan ng pag-asa para sa kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon. Sa ganitong panahon ng pagsubok, nananatiling makapangyarihan ang sama-samang panalangin para sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nagiging malinaw na ang sitwasyon sa Gaza Strip, Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon ay nananatiling komplikado at puno ng panganib. Habang patuloy na nagsusumikap ang Israel na sugpuin ng Hamas at iba pang teroristang grupo, lumalawak din ang epekto ng digmaan sa mga sibilyan at sa pangkalahatang kapayapaan sa gitnang silangan. Ang operasyon ng IDF sa Gaza Strip ay naglalayong hindi lamang mapawi ang banta ng terorismo, kundi tiyakin din ang seguridad ng mga mamamayan ng Israel. Kasabay nito, patuloy ding binabantayan ng Israel ang mga panganib mula sa iba't ibang frontlines, kabilang ang Lebanon, Yemen at Syria. Sa kabila ng mga hamon sa larangan ng diplomasya at usapang pangkapayapaan, nananatiling matatag ang determinasyon ng Israel na tiyakin ang kapayapaan at kaligtasan sa rehiyon. Dahil dito, isang panawagan ang inilulunsad para sa patuloy na suporta at panalangin mula sa pandaigdigang komunidad. Ang sama-samang pagkilos at pagdarasal ay mahalaga upang magkaroon ng tunay na pagbabago at makamit ang kapayapaan sa gitnang silangan. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang pagkakaisa ng lahat para sa kapakanan ng mga apektadong sibilyan ay nagiging mas mahalaga kaysa kailanman. Habang patuloy ang laban, huwag nating kalimutan na ang tunay na tagumpay ay makakamtan lamang kung magkakaroon ng kapayapaan, katarungan at pagkakasundo sa lahat ng panig. Naway magpatuloy ang ating panalangin at suporta para sa lahat ng mga naapektuhan ng kaguluhan at sama-sama nating hangarin ang isang mas ligtas at mapayapang kinabukasan para sa rehiyon.